Please put them on, Takamine-san. Like and subscribe, baka naman. Another day, another galawan na naman sa mga malalanding lalaki na umaaligid sa ating bidang dalaga. Walang ano-ano'y bigla na nga lang itong nagtanggal ng kanyang pambaba sabay nagpasaring kay Shirota na dapat siya ang gumagawa nito. Nung una ay di pa nagets ng ating bida hanggang sa umeksena na nga ito at pumagitna sa mga bida-bidang lalaki. Kalaunan ay sermon na naman nga ang natanggap nito kay Takamine at nasayang pa raw tuloy yung isa niyang panty para lamang paalalahanan ng ating bida sa trabaho nito. Sorry na nga lang ang nasabi ni Shirota habang pinapalitan nito ang nawalang underwear ng dalaga na pang-ising-isi na naman sa kanya. Matapos nito ay pinagtulungan na nga nilang buhatin ang daladalang gamit ni Takamine. Ngunit di pa man nakakalayo ay nagsilapitan na naman ng ibang estudyante para tulungan kuno itong si Miss President. Kinamangha na nga ito ni Shirota at pambihira raw talaga ang respeto at pagmamahal na ibinibigay ng iba dito kay Takamine, na mapapasanaol ka na nga lang daw talaga. Kinatuwa naman ng mga estudyante na mabait sa kanila ang dalaga, at talagang binati pa sa kani-kanilang achievements at di inakalang alam ito tungkol sa kanila ni Takamine. Ngunit nang sila na lamang muli ni Takamine ay balik moldita mode na naman ito sa kanya, at sana nga raw ay ganoon din sa iba ang treto nito kapag sila na lamang. Change topic na nga lang si Shirota at pinuri ang dalaga sa kung papaano nito nahahandle lahat ng tao sa paligid nito. Basic nga lang daw ito sa kanya sabay ikinumpara na kahit nga raw sa Viva Max siya ilagay ay siguradong number 1 din siya sa galing niyang taglay. Hindi yun ang ibig kong sabihin, ika naman ni Shirota, kundi ay di raw ba ito napapagod sa dami ng mga tao na kumakausap sa kanya. Di gustong sabihin lamang noon ay magaling akong student council president, ribat naman ni Takamine at dapat nga raw proud ito sa kanya. Sabagay, ika naman ni Shirota pero pambihira parent daw na kilala niya lahat ng taong lumalapit sa kanya, at sinaulo daw ba ito lahat ng dalaga? Oo naman agad si Takamine at minimo reason niya nga raw itong lahat unang araw pa lamang noong nahalal siya bilang student council president na siya nang ang lubos kinagulat ni Shirota. Tsaka kung baga simpleng balik ko na rin yun sa kanila sa kilala ba naman kasi ako ng lahat sa sobrang ganda ko ba naman di ko sila masisisi. Hype na yan lakas talaga ng amats ng dalagang ito, sa isip-isip naman ni Shirota, ngunit namangha at sa kabila ng lahat ng ito, at kung ano man ang narating na estado ni Takamine, ay lahat bunga ng pambihirang hard work at effort na sekreto sa lahat ng dalagang pak na pak. Habang naglalakad ay idinagdag pa nga ni Takamine na maging ang profile ni Shirota ay sa Olado rin daw niya. 17 taong gulang, pinanganak sa Saitama Prefecture Sakado City, personality, mahina ang loob, mababa ang self-esteem, walang ambisyon sa buhay, bobo sa kahit na anong subject, walang social life teka lang naman, pagsapla na nga ng ating bida at tama na nga raw, o naniniwala na raw siya na sinaulo lahat ni Takamine ang tungkol sa kanya. Aba feeling ka, ribat naman ni Takamine at sinasabi raw ba ni Shirota na siya lamang ang detalyadong na research nito, sabay dagdag sa personality ng ating bida na feeling niero daw. Array na dagdagan pa nga, ika na nga lang ni Shirota na natulala na lamang sa dalaga, di pa nga rito natapos si Takamine at tinawag na manyak ang ating bida. Huwag na nga raw itong Bo Moses pa dahil may resibo daw siya, lalo nung sinilipan niya raw itong dalaga dati, at sobrang obsessed daw itong binata sa kanya. Pero ang pinagtataka niya raw, na ngayong pwedeng-pwede itong makasilip ay di raw ginagawa ni Shirota, pang-aasar na nga ni Takamine rito. Nagkadiutal-otol na nga ang binata at sinabing sure naman daw kasi siya na hindi siya hahayaan ng dalaga, na tila kinainis naman ni Takamine nang marinig sabay sinipa ang binata. Paano kung sabihin ko sa iyong pwede mong gawin ano ang gagawin mo? Biglang tugon na nga sa kanya ng dalaga, na lubos kinagulat ni Shirota. O ano na? Ano nga kung sabihin ko sa'yo yun Shirota, dagdag pa nga ng dalaga kay Shirota na nanigas na sa sobrang nervyos at di kinakaya ang anghit init na kinakaharap. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nagsalita si Shirota, at sinabing ang mga bagay na yun ay dapat gawin lamang nila kapag sila na. Natawa na nga lang si Takamine sa naging reaksyon ni Shirota, at di inakalang yun daw ang sasabihin ng binata. Well tama na nga raw ang biruan at bumalik na sila sa kanilang gagawin. Teka joke lang yun, tanong na nga ni Shirota, kaya naman muli na namang sinakyan ng dalaga, at kung tama raw ang pagkakaintindi niya ay iniisip daw ba ni Shirota na may posibilidad na maging sila. Wala, syempre sus eto naman joke ko lang din yun, pagkataranta na ngang sinagot ng binata. Pang-ising-isi na ngang tumayo ang dalaga at sinabing wala naman daw problema sa naging sagot ni Shirota kanina,
lalo na raw para dito kay Takamine, na siyang gamulo na naman nasa isip ni Shirota at napatanong kung ano raw ang ibig sabihin ng dalaga, hanggang sa kasamaang palad ay nadulas na nga ito at namali ng apak sa pagbaba ng hagdan. Nagising na nga lang itong may dalawang mamon nasa kanlungan na ni Takamine, at nasa nursing room na ng kanilang eskwelahan. Paliwanag ni Takamine na nahulog daw ang binata sa hagdan at nabagok ang ulo, kaya ginamit niya ang kanyang powers para maibalik ang oras at medyo malala raw ang naging untog niya kanina, na sa lala nga raw ay kahit naibalik na niya ang oras ay di parent siya nagising agad. Agad nagpasalamat naman si Shirota, hanggang sa hilain na nga siya ni Takamine sabay isinobsob sa legs nito, at magpahinga pa raw muna ang binata, sabay pa warning na wala pa rin daw siyang underwear mula noong gamitin niya kanina ang kanyang skill kaya hinay-hinay daw si Shirota sa pagsubsub sa legs niya. Sana all na naman kay Kupal hanggang sa maalala na nga ng ating bida na may PE class pa raw siya. Ngunit mukhang di niya na raw naabutan. Tsaka di rin naman daw niya natatapos yung 30 minutes run nila kaya wala din naman daw silbi kahit makapunta siya. Kinabahala na nga ito ni Takamine at ubod daw talaga ng kasuputan itong si Shirota. Kalaunan ay pinakita na nga lang na sinamahan ito ni Takamine sa kanilang PE class, at siya na ngang mangangasiwa ng kanilang klase. Abat syempre ginanahan na nga lahat ng kaklase ni Shirota bukod dito sa ating bida na hirap paring makasabay sa iba. Napansin na nga ito ni Takamine kaya pinahinto muna ang ating bida, sabay binigyan ng one-on-one coaching ang jackpot nating bida ay ewan na lang talaga sa supot na ito. Sa kabila nito ay all outs parent si Shirota na matapos ang takbo sa loob ng 30 minutes, nalubos na ngang kinabuisit ng iba at sayang daw ang pag-coach dito ni Mr. Takamine. Wala na ngang patumpik-tumpik na nagtanggal ng panty si Takamine at sinabi kay Shirota na paulit-ulit nila itong gagawin hanggat di niya ito nagagawa. Siyang tunay nga ay muli na naman silang bumalik sa simula gamit ang skill ni Takamine. Ngunit sa pagkakataong ito ay sumama na ang dalaga gamit ang isang bike at sumabay sa kanila. Kinabahala na nga ito ng ating bida dahil patayo-tayo pa raw ito sa bike, sa kakagamit pa lang nito ng skill nito kanina na nangangahulugang wala itong suot na pangbaba ngayon. At paano kung masilipan nga raw ng iba? Di nga nagkamali si Shirota at napansin na ito ng iba, kaya naman napilitang tumakbo ng mabilis nang maunahan ang iba at matakpan ang puwet ng dalagang tila sinasadya ang lahat ng mapabilis ang ating bida. Abat epektibo na nga ang naging strategy ni Takamine at bagamat mamatay-matay pagkatapos tumakbo itong si Shirota, ay nagawa naman itong matapos ang pagtakbo sa loob ng 30 minutes. Agad na nga siyang nilapitan ni Takamine para sa obligasyon niya. Kaya naman pumunta muna sa Gedli ang dalawa para makasuot ng panty ang dalaga. Sinamantala na nga ito ni Shirota para makapagpasalamat sa dalaga. So ano ang pakiramdam? Tanong na nga sa kanya ni Takamine. Nakakapagod nga raw sagot naman ng ating bida, at di nga raw niya inakalang matatapos ang pagtakbo sa oras. Sainyap na naman ito ng dalaga at di raw ito ang ibig niyang sabihin, bagkus ay ano raw ang pakiramdam na nauna ito sa lahat. Bukod pa sa natapos nito sa loob ng 30 minutes ang pagtakbo kanina, o baka na-inspire lang daw ito sa kakatitig ng puwet niya kanina, pagbibiro na nga nito sa binata. Natahimik naman bigla si Shirota, at napaisip na kailanman di niya ito binigyan pansin noon pa man, ang manalo at maging una, ngunit isa lang daw ang nararamdaman niya, at yun ay ang masaya siya, napangiti na nga lang si Takamine sa sagot ni Shirota, sabay niyaya na itong umuwi at pagabi na. Namroblema naman itong si Shirota kinagabihan dahil di niya raw naisauli ang mga panty ni Takamine, na medyo natukso pang ang buksan hanggang sa matigilan ng tumawag ang dalaga. Todo sorry na nga ang ating bida at bukas na bukas daw ay isasauli niya agad sa dalaga. Naku magjo-jogging pa naman sana ako sa labas, kaso naalala ko nandyan pala yung mga underwear ko sa'yo, pasaring na nga ni Takamine sa ating bida, na napaisip din kung gusto raw bang ipahatid sa kanya ng dalaga ang mga damit panloob nito. Lalabas na sana itong si Shirota ngunit biglang napaisip na baka pagsubok na naman ito sa kanya ni Takamine, tsaka nasa bahay naman na ito nila at labas na sa responsibilidad niya bilang closet nito. Walang ano-ano'y nag-text na nga ito sa kanya na since di raw sumasagot ang ating bida ay napagdesisyonan nitong lumabas na lamang kahit walang panty at bra. Lubos kinabahala na nga ito ni Shirota at kung ano-ano na ang iniisip, lalo na at sunod-sunod din ang send ni Takamine ng mga picture na mas lalo nitong kinataranta. Lalo nang mapagtanto na nakaabot na ito malapit sa kanila, nang ganito lamang ang suot. Cargo de konsyensya pangaraw niya kung sakaling may mangyari dito,
lalo na't nasa kanya ang mga underwear nito na nangangahulugang di nito lubos magagamit ang kakayahan nitong mapabalik ang oras kung nagkataon may mangyari ditong masama. Siyang tunay nga ay nagmadaling hinanap ni Shirota ang dalaga, na siyang nagulat din nang siya ay makita. Kilig-kilig na nga si ate mo nang sabihin ni Shirota na nag-alala ito sa kanya kaya nagpunta. Abat laban din si Takamine at pasimpleng nagpasalamat sa binata with matching pa-cute rito, at na-appreciate niya raw ang concern sa kanya ng ating bida. Sabay kabig na dapat lamang daw, at dapat proud ang ating bida na mag-alala sa isang Diyosa na katulad niya. Teka ba't ang init nito, ika na nga ni Takamine nang kunin ang kanyang panloob, siguro naglulo ka dito. Agad tinanggi naman ito ng ating bida at yakap-yakap daw kasi niya ito kanina pa, na siya nang ang kinakilig-kilig ni Takamine hanggang sa sabay nang ang umuwi ang dalawa. Pwede rin mag-like at subscribe lods unless proud kang supot hihi.